Ilang residente ang sinagip mula sa biglang pagragasa ng tubig sa gitna ng mga pag-ulan sa Davao City at Zamboanga City. Isa sa kanila na-trap sa ilalim ng tulay. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Gamit ang lubid, tulong-tulong ang mga lalaking ito para maiangat ang babae na na-trap sa ilalim ng tulay sa Barangay Crossing, Bayabas, Davao City noong Sabado. Ako mo itong isa-disan siya nga ipahikot siyang dire, hawakan din. Siyempre pagsaka sa PC, nga na siyang kili. Itong akong ipahikot siya maayo para lang nga pagkuhan. Akong bunot mo siya ditsot. Ayon sa babaeng nasa video na si Dosalyn Amasig, nakatambay lang daw sila roon at nagpapahinga nang biglang rumaragasa ang tubig. Kahit tubig, ba? Wala ka kabantay? Oo, ako nakabantay. Balik pa man yung mga gamit niya kardiro. Tulog. Wala man, kamatar ko, hipos na sila. Nagtuo man sa ang baha, di mo abot niya. Nakuyaw man yung baha, adal yung mga rimentado ni. Nauna na naman daw nakaakyat ng tulay ang 3 pang kasama ng babae. Sabi ng opisyal ng barangay, ilang beses na nilang pinagsasabihan ang mga tumatambay sa tulay pero may mga pumunta pa rin doon. Makapigil hininga rin ang pag-rescue at pagtawid sa ilog ng mga na-stranded sa Sitio Kanukutan sa Barangay Pasunangka, Zamboanga City. 23 lahat ang nailigtas na naliligo lang daw nang tumaas bigla ang tubig sa ilog nang bumuhos ang malakas na ulan. After yung many minutes, bigla lang yun. Yan, vertical agua. Hindi kami pwede pasasin din mga sa garden fields. Traumatic experience. Traumatic, sobra. Pinagtulungan ding itawid pati mga alagang hayop. Ayon sa Zamboanga City Disaster and Risk Reduction Management Office, umabot sa 9 na barangay ang apektado ng pagbaha. Ang mga pag-ulan sa Mindanao ay dahil sa Intertropical Convergence Zone. Para sa GMA Integrated News at GMA Regional TV 1 Mindanao, ako si Efren Mamak, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.